Pagkatapos kong maligo, nagluto na ako. Dapat nga, dito sa bahay kami kakain ni Echo. Kaya lang, kanina pa siya tinatawagan ng mga katrabaho niya. Si Ange din, nag-text sa akin. May emergency daw sa shop. Pinabaunan ko na lamang si Echo, tapos nagbaon na lang din ako. Mamaya na lamang siguro kami kakain together. Hinatid niya ako sa shop, kaya lang, di kaagad siya nakaalis. Paano ba naman? Nakapark na naman sa labas ng shop, yung kotse ni Andrew. Ano na naman ginagawa niya dito? Pumasok ako sa loob. Sumunod din sa akin si Echo. Naabutan ko, nagkikwentuhan si Tita Mariel, yung mami ni Andrew, si Ma'am, si Andrew, at si Angie. Tinasan ko agad ng kilay si Angie. Emergency nga to. Kasi baby, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa namin hinihintay dito. Bakit mo kasama ang lalaking yan? Ay nako, ito na naman si Ma'am. Ma'am, Echo po ang kanyang pangalan. At hinatid niya po ako. Pinakilala ko naman si Echo kay Tita Mariel. Mabait si Tita eh. Kaya todo yakap ito sa akin. At beso kay Echo. Kaya lang si Andrew ang pinakilala ko. Hindi man lamang kinamayan ni Echo. Nakbayan lamang akong bigla nito. Nako, parang galitan naman to. Nagkwentuhan muna mga tao. Pero si Echo tahimik lang. Galit na naman ata. Kasi iha, you have a wonderful shop. Gusto ko nga sana mag-request sa'yo ng painting eh. Sure po tita. Mamili na lang po kayo sa gallery namin. Free na po para sa inyo. O iha, I insist to pay. Business naman to eh. Diba? And besides, wala kasi dito yung gusto kong painting eh. Nagkatingin na naman kaming dalawa ni Ange. Di ko gets si Tita Mariel. Si Ange naman, parang naiinis na. Ano pa bang painting ang gusto nyo? Tita, sabi ni Ange. Oh, don't get angry. I'm just saying. Papayag ba kayong gumawa ng family portrait? Gusto ko kasi ng painting ng family namin. What do you think, girls? Gusto niyo ba kaming i-drawing? Yun naman pala tita eh. Sure, wala pong problema. Tumatanggap po talaga kami ng mga family portraits eh. Di ba kasi? Ange said. Mas gusto ko nga ang mga portraits. Gusto ko kasi mag-drawing ng mga tao. Example si Echo. Sige po tita, kami na pong bahala. That's great iha. Pag-usapan na lamang natin later yung schedule ha. Check ko kung kailan pa free ang husband ko, sabi ni Tita Mariel. Sure po tita. Nagkwentuhan naman ulit sina Ma'am at Tita Mariel. Tumunog ang phone ni Echo, pero di niya sinagot. Naku po, kanina pang tumutunog ang kanyang phone. Hinahanap talaga siya sa office. Bubu, hindi ka pa ba aalis? Alam ko namang hinahanap ko na sa office mo eh. Mamaya na lang, sabi niya habang nakaakbay pa rin sa akin. Tapos parang nakatingin din kay Andrew. Ito pang si Andrew, naglakad pa palapit sa amin. Ano ba yan? Hey, Cassie, buti pumayag ka sa request ni Ma'am. Akala ko hindi ka papayag eh. Sabi naman bigla ni Andrew. Bigla namang humigpit ang akbay sa akin ni Echo. Okay lang. Wala ka naman sa akin si Tita Mariel eh. Wow, talaga? E di ibig sabihin, malakas din ako sa'yo. Anak niya naman ako eh. Ngumiti pa si Andrew. Si Echo lang ang malakas sa akin no? Kaya lang syempre, to be polite, ngumiti na lang din ako. Since, ipipaint mo kami, e di lagi kang pupunta sa bahay namin. Sakto. Tingnan ulit natin yung mga pictures natin. Baka kasi gusto mo ulit makita yung matabang, napatingin naman kami bigla kay Echo. Nakatitig pa rin siya kay Andrew. Kaya lang, bigla na namang tumunog ang kanyang phone. Pero ine-end ko lang niya iyon. Hindi mo pa ba sasagutin bro? Kanina pa tumutunog ang phone mo eh.
Pwede ka namang umalis kung busy ka. Hala, kinausap na Andrew si Echo. Hindi ako busy, sabi niya in serious tone. Kaya lang biglang tumunog na naman ang kanyang phone. Ano ba yan? Sabi niya na lang. Then, ini-end call niya ulit. Kinausap pa rin kami ni Andrew. Kaya lang alam naman naming lahat na awkward nga. Buti nga si Ange, sumama sa grupo namin at nakipagkwentuhan din. Medyo nabawasan tuloy ang awkwardness. Bigla namang tumunog ang phone ko. Hello? Cassie, kasama mo ba si boss? Bessie. Nagkatingin lang kami ni Echo. Hala naman, may emergency daw sa office nila. Ito talaga, work-related emergency na. Kaya pinagpaalam ko na kaagad si Echo, kahit pa ayaw niyang umalis. Sinamahan ko na siya palabas ng shop. Ayoko pang umalis. Bubu, kailangan mo nang pumunta sa office. Natataranta na sila doon. Kaya nila yon. Alam ko naman ang totoong dahilan kung bakit ayaw niya pang umalis. Galit ka na naman ba? Sorry na. Di ko naman talaga alam. Napupunta sila dito. Huwag ka nga mag-sorry. Hindi ako galit. Oh, kung hindi naman siya galit, bakit ayaw niya pang umalis? Echo, pwede mo naman akong iwan dito eh. May tiwala ka naman sa akin, di ba? May tiwala ako sa'yo. Ayun naman pala eh. Sige na, pumunta ka na sa office mo. Pero wala akong tiwala sa lalaking iyon. Bigla na naman tumunog ulit ang kanyang phone. Echo, sige na. Pumunta ka ng office. Kailangan ka ng empleyado mo roon. Ayaw mo naman silang biguin, di ba? Ayan, malapit na. Papayag na siya. Bubu, magiging okay lang ako. Promise talaga. Tinitigan niya muna ako. Tapos, nagbuntong hininga. Fine. Basta, susunduin kita mamaya. Nagnad na lang ako. Huwag mo masyadong kausapin ang hinayupak na yon. Baka kainin ka. Hala bubu, ano bang sinasabi mo? Basta, mag-ingat ka. Opo, mag-iingat ako. Naglakad na siya, papunta ang kanyang kotse. Kaya lang, lumingon ulit sa akin. Di ba sinabi ko sa'yo, huwag ka na magsusuot ng mga bestida? Napatingin naman ako sa aking sarili. Favorite ko talaga ang mga soft dresses eh. Nagpout ako. Hindi ba talaga bagay? Sinabi ko bang hindi bagay? Sa bahay ka na lang dapat nagsusuot ng mga ganyan. Sabi niya naman tapos sumakay na ng kotse. Ang cute talaga ni Echo. Bumalik muna ako sa loob para makapagkwentuhan ulit sa kanila. Sana, uwian na. Hoy, Tini Winnie, hindi ka pa ba uuwi? Aba, iiwan kita dito. Sige Ange, mauna ka na. Hihintayin ko pa si Echo eh. Susunduin niya daw ako. Anong susunduin? Kanina ka pa dapat niya sinundo, di ba? Anyari doon? May ginagawa pa ata sa opisina. Hihintayin ko na lang siya. Oy, ano ka? Gabi na no? Di kita iiwan dito. Sumabay ka na lang sa amin ni Kev. Hatid ka na lang namin sa office ng asawa mo. At sumakay na nga lang ako sa kanila. Pagdating ko sa office ni Echo, busy pa rin ng mga tao. Nakita ko naman sila Bessie, Paul at Ray sa tapat ng pinto ng private office ni Echo. Nagtatalo na naman kung sinong papasok sa loob. Nilapitan ko sila. Hawk mode naman ba? Kasi, hay nako, sinabi mo pa. Hawk mode na naman, sabi ni Bessie. Ano bang nangyari? Aba ewan, ang gulo niyang si boss. Nagalit na. Tawag daw kami ng tawag kanina. Kanina pa nga nakabasangot ang mukha eh. Sabi naman ni Ray. Kanina pa rin gustong umuwi. Paul said. Bakit ba siya nagmamadali? Dati naman gustong-gusto ni boss magtrabaho eh. May pupuntahan ba kayo kasi? Kaya siya ganyan. Sabi ni Bessie. Pupuntahan. Wala naman Bessie. Hindi naman niya kailangan magmadali eh. Oh, yun naman pala eh. Bakit hawk mo na naman si boss?
Mga babae talaga, sabi pa nila Ray at Paul habang umiiling-iling. Tiningnan naman namin sila Bessie na nagtatakang tingin. Oy, Cassie, nilagyan na naman sa akin ni Ray mga papeles na papipirmahan. Dating gawi ah. Bakit ako na naman? Tiningnan ko ang mga papeles. Ang dami. Sige na, Cassie. Ikaw lang naman talaga ang hindi pinapalis si boss sa opisina niya eh. Nakangiting sabi ni Bessie. May favoritism kasi si boss. Super smile naman si Paul. Saka para makauwi na rin kami. Ubing-uwi na ako. Langya yan. Umiling-iling na sabi ni Ray. Oh, okay, sige. Papasok na sana ako sa pinto. Pero bigla naman itong bumukas. Nakatingin lang kami ni Echo na parang hinihingal-hingal pa. Sinusuot niya pa nga ang kanyang coat. Pauwi na siya. Cassie, anong ginagawa mo dito? Di ba susunduin kita? Sinabay na kasi ako nila Kev. Sarado na kasi ang shop. Napapalatak na lang siya habang sinusuot ang kanyang coat. Papirma. Inuubong sabi ni Ray. Ay oo nga pala ang mga papeles. Echo, ito nga pala mga papeles. Papirma naman. Bakit ikaw na naman ang may hawak niyan? Hala, lumakas na naman ang kanyang boses. Kasi sino nagbigay nito sa kanya? Sigaw niya dun sa buong opisina. Natahimik tuloy lahat ang mga tao. Tapos, tumingin kay Ray. Nag-peace sign naman si Ray. Chill lang boss, masyadong high blood eh. Kinuha naman bigla sa akin ni Echo yung mga papeles. Tapos sa pilitang binigay kay Ray. Sa susunod, wag mo na siyang uutusan. Alam mo ba kung sino to? Sabi naman ni Echo, biglang turo sa akin. Napatingin din tuloy sa akin ang madlang people. Si Cassie boss, nag-aalang ang sabi ni Ray. Oo, si Cassie yan. At mahal ko yan. Kaya wag na wag niyo siyang basa-basa uutusan. Hala, sinabi ba talaga ni Echo yon? Natahimik kasi ang buong opisina. Pati nga ako, napatingin sa kanya na nakanganga. Pati nga ata siya ay nagulat sa kanyang nasabi. Natigil lamang ang katahimikan nang biglang sumigaw si Ray. Lupit mo, boy pick up. Boom! Naghiyawan tuloy ang mga tao. Wow! Nice one, boss! Ha ha ha! Tinik mo, boss! Ibang style mo, boss! Ibang klase! Naghihiyawan pa rin ng mga tao. Kaya nakita ko na mula ang tenga ni Echo. Hinigit na lang niya ako. Palabas ng opisina. Teka lang, Echo. Yung mga papeles. Hindi mo ba pipirmahan? Pwede pa yun bukas. Sabi niya, habang hila pa rin ako. Pero sila, pwede na ba silang umuwi, diba? Napatigil naman si Echo sa may pinto at tumingin sa akin. Nginitian ko siya, kaya humarap ulit sa buong opisina. Ang seryoso kasi ng kanyang mukha. Kaya napatahimik na naman ang lahat. Fine, wag na kayong mag-overtime. Pwede na kayong umuwi. Hinilanan niya ako ulit sa elevator at papalabas ng building. Pero naririnig ko pa rin yung hiyawan mga empleyado. Ang saya nila. Sa kotse, hindi ko mapigil ang ngumiti. Si Echo ba talaga to? Yung isisigaw sa harap ng mga tao na mahal niya ako. Para kasing ibang tao siya, mas lalong nakakakilig. Mas lalong minamahal ko siya. Anong iniisip mo? Ha, wala ah. Kanina ka pangiti ng ngiti dyan, tapos sasabihin mo, wala kang iniisip? Wala lang talaga, bubu. Di ko lang mapigilang mangiti kasi masayang masaya ako. Bakit ka naman masaya? Siyempre kasi, kasama kita. Kasi mahal mo ako. Kasi dati, pangarap lang kita. Pero ngayon, totoo ka na. Secret, bubu. Nakakahiya naman kasi ang cheesy ko. Ano ba yan? Sabi niya lang habang nagdadrive. Ikaw, bubu. Masaya ka ba?
Bakit pa ako tinatanong? Hindi naman ako ngumingiti. Nagpout ako. Di ibig sabihin, hindi ka nga masaya. May sinabi ba akong ganon? Di masaya ka nga. So ano nga? Masaya ba siya? Medyo di ko maintindihan eh. Ha? Yes or no ba yung palatak mo? Ano ba yun? Oo na, masaya ako. Ang dami pang tanong. Nangiti naman ako. Bakit ka masaya? Dahil ba sa'kin? Secret. Ha? Bakit secret? Bakit? Secret na naman yun sa'yo eh. Sabihin mo na yung sa'yo, bubu. Hindi pwede. Mauna ka na. Bakit ako mauuna? Ikaw na lang. Ako ang naunang nagtanong. Kaya ikaw naman ang maunang sumagot. Pero bubu, nakakahiya kasing sabihin eh. Kaya secret na lang. Hindi ko na lang din sasabihin. Ano ba yan, Eko? Gusto ko malaman kung bakit masaya ka. Feeling ko kasi, kikiligin ako sa kanyang sagot. Or baka ako lang yon. Baka feelingera lang talaga akong tunay. Ganito na lang, bubu. Sabay na lang nating sabihin. Alin? Yung dahilan kung bakit tayo masaya. Sabay na lang nating sabihin. Okay? Pambata naman. Sige na, bubu. Basta bumilang tayo ng 3. Tapos, sabay nating sasabihin yung dahilan, ha? May magagawa pa ba ako? Okay, sige. Game. Ako. Start, ha? Masaya ako ngayon dahil tumingin ako sa kanya. Nagda-drive pa din siya. Game na, Eko. Magbilang ka na ng 1. 1, 2, 3. Dahil sa'yo. Masaya naman talaga ako dahil sa kanya. Kaya lang, teka. Bakit hindi ka nagsalita? Akala ko ba after 3? Eko naman eh. Ang daya mo. Kahit sa road, siya nakatingin. Nakita ko pa rin ang kanyang ngiti. Masaya ka. Dahil sa akin? Ang daya mo talaga. Di ba dapat sabay tayo magsasalita? Dapat sabihin mo din yung sa'yo. Ayoko. Secret pa rin. Ang daya mo, Eko. Nag-cross arm na naman ako. Tapos tumingin sa bintana. Bakit secret pa rin yung sa kanya? Sinabi ko na nga yung sa akin para malaman ko yung kanyang dahilan. Galit ka na agad? Hindi ko siya pinansin. Ginagawa ko to kay Ange pag naiinis ako sa kanya. Pero sabi niya pambata daw. Pero ito lang talagang alam kong gawin kapag nagpapakyut. Nagtatampo pala. Dahil lang doon, hindi man ako kikibuin. Hindi pa rin ako kumikilos. Naramdaman ko, tumingin siya sa akin. Hala ka loka. Hindi ba kami mababanggahan ito? Eko, sa harapan ka nga tumingin. Baka may mabunggo ka niyan eh. Sabi ko pa din, habang nakatingin sa bintana. Galit ka pa? Hala talaga, pag talaga nabangga kami, kasalanan ko. Hindi naman ako galit. Kaya sige na, mag-concentrate ka na sa pagmamaneho mo. Kung hindi ka galit, bakit hindi mo ko tinitingnan? Tsaka, bakit Eko ang tawag mo sa akin? Di ba dapat bubu? Wow, nagustuhan niya na rin pala yung nickname ko sa kanya. Pero sa may bintana pa rin ako nakatingin. Naiinis pa rin ako. Sa harapan ka na lang mag-concentrate, Eko. Bigla naman yan tinigil ang kotse. Hala, bakit ka tumigil? Nasa gitna tayo ng kalsada. May mga bumubusina nga sa likuran. Napatingin na tuloy ako sa kanya. Nakatitig naman siya sa akin. Huwag ka na kasing magalit. Eko, hindi naman talaga ako galit eh. Sige na, umandar ka na. Nasa gitna talaga tayo. Hala talaga. Binubusinahan na kami ng mga kotse. Masaya ako. Dahil kasama ka. Dahil mahal mo ako. Dahil simula ngayon, ikaw na ang pangarap ko. Napatigil naman akong bigla. Sinabi ba talaga ni Eko yun? Kanina lang yun. Yun ang iniisip ko. Ang bading masyado. Bulong niya sa sarili niya.
Sinabi ba talaga ni Echo? Kaya lang biglang may panira ng moment. Nakatulala lang kasi ako nang biglang may kumatok sa bintana namin. May pulis. Naku naman. Bubuksan ko na sana ang bintana nang biglang tanggalin ni Echo ang seatbelt ko. Tapos medyo pinahigapan niya ang upuan ko. Echo, may pulis na kumakatok. Kanina ko pa kasi gustong gawin to. Ano yun? Nakalimutan ko na rin yung pulis. Kahit na sobra-sobra ang pagkatok niya. Kahit pa, may wangwang na sa labas. Kahit binubusinahan na kami ng iba't ibang sasakyan at pinumura na ng mga driver dahil nakatigil kami sa gitna ng kalsada. Hindi ko na napansin na wala na naman kasi ako sa mga halik na mahal ko.